Welcome to Taiwan! Hi Ka-Wonder! Welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 dahil pupunta tayo ng Taiwan! This will be a very special trip kasi hindi tayo solo travel ngayon dahil kasama natin ang mga parent house, sila mama, si papa, si Ate Lebs, and si Ate Van. Ngayon, nakalagpas na kami sa check-in immigration. So, mamaya kapag nakapag-settle na tayo, i-rundown ko yung mga processes na pinagdaanan natin. Tapos yung mga travel requirements, ganun, tsaka yung immigration process. So, ngayon, naghanap kami ng pagkakainan namin ng breakfast kasi it's currently 5:30 a.m. Yung flight pa naman natin is 7 a.m. Pero grabe, buti na lang kamo, maaga-aga kami dumating dito. Around siguro mga 4 a.m. ganun. Tapos yun, nag-check-in, tapos immigration. Grabe yung tao sa immigration, napakahaba. Buti ka mo, mga senior yung kasama natin. Senior si mama at si papa. So, sa priority kami pumila. So, ngayon, nandito tayo sa loob na ng NAIA Terminal T. Naghahanap tayo ng kakainan. So, yan yung mga kainan. Merong mga Kenny Rogers. Ito parang bago tong fresh box na to. Tapos, meron din yan, Tapaking. Yan, usually naman yan dito. Tapos, dito may Starbucks. Ano? Tapaking na tayo? Sige. Pero gusto mo Starbucks ng kape? Kape? O sige. Mamaya na lang pag natapos kumain. Tara ka, Tapaking na lang. Tapaking for the win. Diyan na rin tayo kumain nung nag-Thailand tayo. Bali, 3 classic. For dining po? Oo. 3 klase. Isang champurado. Wala po champurado. Sabihin ko kaya ito lang champurado. May bangus po. Yes, meron po. Yan pa, isa po, boneless lang. Boneless lang. Tapos yung coffee niya available. Hey Ka-Wonder, so nandito tayo sa Tapaking. Kain muna tayo ng breakfast. Para magka-idea lang kayo, yung mga parang price range ng pagkain nila dito is parang 250 hanggang 300. So medyo mahal siya. Siyempre nandito tayo sa airport. Parang ako, umorder ako ng bangus meal. Parang bang silog. This is 275. Diba normally mga ano lang to? Siguro 150 ganun. So syempre nasa airport tayo kaya ganun. Kain muna tayo tapos mamaya pag nakasettle down na tayo sa boarding gate, doon ako mag-explain ng mga travel requirements natin. Hi Ka-Wonder! So nandito na tayo sa boarding gate natin. Naghihintay na lang tayo ng boarding time natin. So nakapag-settle na kami. Yan yung mga kasama natin. Yan, mga busog na yung mga yan. So, kumain na kami ng breakfast. Anyway, so ang pupuntahan pala natin ngayon is sa may Taiwan. So, pupunta tayo sa north and sa south ng Taiwan. Marami tayong pupuntahan sa Taiwan, kaya make sure na tutukan nyo yung vlog na series ng Taiwan natin. Pagdating namin, ang una naming hinanap is yung mga counter booth ng travel tax. Kasi yun naman talaga yung una mong babayaran. So, tip ko sa inyo, kasi marami naman yun A, B, C, D, E yun. So, marami yung pilang yun. Hanapin nyo na lang yung pinakamaikli na pila, tapos doon kayo pumila. So, sa letter E kami pumunta. Kasi pansin ko, parang sa mga recent na punta ko dito talaga, dito sa NAIA Terminal 3, doon sa letter E, kukunti yung pumipila. Siguro kasi bandang o ano siya, dulo na. Tapos, yun, ang bayad doon sa travel tax is 1,620 pesos. So, after namin nung travel tax, is pupunta na kami sa check-in counter namin and nag-drop lang kami ng baggage tapos nagpa-print ng boarding pass. And after nun, nung nabigay na yung boarding pass namin, diretso na kami sa immigration. Sa immigration pala, ang tip ko pala sa inyo, make sure na gumawa na kayo ng e-travel QR code nyo, which is yung online namang ginagawa yun. So, punta lang kayo sa etravel.gov.ph.
or lalagay ko lang yung link nung paggagawa nyo ng e-travel. Kasi napansin ko, ang dami talagang makukulit pa rin. Hindi sila ginagawa yung e-travel QR code nila before yung trip nila. Kaya yun, napipending tuloy sila sa pila. Bali kapag nandun na sila sa pila tapos wala silang e-travel, ayun, gagawa ulit sila. So, yun yung tip ko sa inyo. Make sure na gumawa na kayo ng QR code nyo ng e-travel para hindi na kayo ma-hassle. Tapos, ang experience namin sa immigration pala, napakahaba ng pila as in. Hanggang dun sa labas yung malapit na nga sa entrance yung pila eh. Buti na lang, yung kasama kasi natin ngayon, sila mama at si papa, mga seniors na yung mga yan. Doon na kami sa senior lane pumila. Tapos, yun, mabilis lang yung pila doon kasi maikli lang naman, konti lang naman yung seniors, yung mga priority. So, sa immigration questions, tanong-tanong natin kung ano yung mga pinagtatanong sa kanila. So, unahin natin si Papa. Paano tinanong sa'yo sa immigration? Ilan kayo? Tapos magkakapamilya ba kayo? Oo. Opo. Tapos, kailan yung balik? Kailan ang balik? Tapos, empleyado ka sa gobyerno? Ano sinabi? Hinahamar, opo, ako. Anong hinanap sa'yo? Travel Authority. Yun. So, yun. Si Papa kasi government employee siya. So, ang requirement kasi kapag magta-travel ka, tas government employee ka, hahanapan ka talaga ng travel authority na dapat in-approve. Pati leave. Pati yung leave daw, yun, iniready niya rin yun. So, yun yung mga niready niya dahil government employee siya. Tapos, si Mama tulog na. So, kwento niya kanina yung immigration process na napagdaanan niya. Ang tinanong lang ata sa kanya is kung kailan babalik, tsaka kung sinong kasama. Tapos, kung anong work niya, ayun, sinabi niya, plain housewife. So, ayun lang. Tapos, sa mga ate ko naman, anong tinanong sa'yo, Telebs? Saan ako nag-work? Yun lang. Yun lang. Tapos, picture na. Tapos picture lang, bilis Tapos, favorite. Sa'yo, anong tinanong ng immigration? Kung nagtatrabaho sa government. Tapos? Kung... sabi mo, ano sinabi mo? Hindi. Hindi. Yan lang. And then, kung magkakasama. Okay. Yung mga kasama ko, gano'n. Kasi family. Yan lang. So yun, yun lang yung mga tinanong sa kanila. Sa akin naman, ang tinanong ng immigration is kung anong work ko. Tapos yun, sinabi ko freelancer. Tapos yun, pinausog na niya ako, tapos pinicturean niya ako. So ganun lang kabilis. Ayun, wala namang ibang questions. Pero for your na lang, para sa... Hello? Si Kuya na. Nakakalito kasi talaga yung yung mga boarding gate dito. Hindi mawawala, oo. Kaya may nag-vlog nga niyan nagbibilang ng boarding gate. Tapos iba-iba yung tumatalon talaga siya. Oo. So, yun, balik tayo. So, para sa immigration requirements naman, ang mga ire-ready nyo, yan, number 1 is yung passport na dapat valid pa rin siya up to 6 months. Hindi siya mag-expire within 6 months. Tapos, pangalawa is yung boarding pass. And pangatlo is yung e-travel QR code. So, yun naman yung ire-ready nyo. Yun yung mga main na requirements or primary requirements. Tapos, suggestion ko na rin sa inyo, i-ready nyo na lang din siguro yung mga hotel bookings, yung mga club bookings or yung mga tawag dito, tour bookings nyo, ganun. Para just in case na hanapan kayo. Pati na rin yung siguro, kung kamari nag-work kayo sa government, yun nga, travel authority, pero kapag mga private, ganun, make sure na i-ready nyo na lang siguro yung ID nyo, tsaka yung, siguro kung meron kayong leave of absences, pwede nyo nang i-ready yun, para sigurado lang. And also, may mga nagtatanong din kasi kung kailangan daw ng parang show money, ganun. Sa experience ko naman, never naman ako hinanapan ng show money, pero para sa ikakapalagay ng loob nyo, make sure na i-ready nyo lang siguro yung bank cert nyo or bank statement nyo. Pwede naman mag-request yun beforehand kayo sa biyahe. Or yung iba is pine-present na lang nila yung online banking nila. So, yun yung mga tips sa mga immigration para makabawas kayo ng kaba, di ba? Kasi usually naman dyan lang sa immigration kinakabahan yung mga nagta-travel. Pero kapag talaga namang magta-travel lang kayo or magtutourist or what I mean is parang vacation lang talaga kayo,
Huwag naman kayong kabahan kasi wala naman kayong gagawing iba, di ba? Magta-travel lang. So, yun. So, after immigration, ang next na process is bag inspection or security. Doon sa bags inspection security, napansin ko dito sa Philippines, pinapatanggal pa pati yung sapatos. Tapos, sa Terminal 3 lang, kasi sa Terminal 1 hindi na. Okay. Sabi ng ate ko, kasi sa Terminal 1 siya madalas bumabiyahe. 1 and 2, hindi pinapatanggal yung sapatos. Hindi ko lang alam. Comment nyo dyan sa comment section kung ganun pa rin yung process sa 1 and 2. Pero dito sa Terminal 3, pinapatanggal yung sapatos. Tapos, yung parang papasok ka sa yung parang siya, enclosed na area, tapos tatas mo yung kamay mo. Ganon. Tapos, yung bag ni mama, share ko lang, is na siya, na parang napunta siya dun sa security, chinek siya, kasi may dala pala siya lang tubig, yung parang bottled water. So, yun lang naman, pinatapon lang, tapos yun, okay na kami. And after nun, ayun, kumain na kami and nandito na kami sa boarding gate ngayon. Naghihintay na lang tayo ng ating boarding time. So, time check tayo. It's already 6:30 and 7 a.m. pa naman yung ating boarding. So, may 30 minutes pa tayo para maghintay. And ang based dun sa sa ticket namin, 2 hours and 15 minutes yung biyahe natin from the Philippines to Taiwan International Airport. Sa Terminal 1 tayo bababa. So, siguro i-update ko na lang kayo mamaya kapag nandun na tayo sa Taiwan. Wonder, so nasa airplane na kami. See you na lang sa Taiwan. Good night. Welcome to Taoyuan International Airport here in Taiwan. So, andito na tayo sa arrivals ng Taoyuan International Airport. And yung biyahe natin from the Philippines sa Manila is around 2 hours and 15 minutes. So, time check ngayon, it's already 10:52. Actually, walang time difference yung Philippines tsaka Taiwan. So, kung anong oras dyan sa Philippines, yan din yung oras dito. So, ngayon, ang mga pagdadaanan natin is the immigration and kukunin natin yung baggage natin. And also nga pala, kailangan ng Taiwan arrival card. Prior sa biyahe nyo dito sa Taiwan, may isasend yung sa case ko sa AirAsia, may sinend sila na email na kailangan ng Taiwan arrival card. So, nag-fill up na kami nun. So, meron na kaming arrival QR card which is online namin nakuha. Pero sa airplane, bago kayo bumaba, meron pa rin silang arrival card na ibibigay. Bali, i-fill upan nyo yun. Mga personal details nyo, parang sa e-travel, yun din sa Philippines. Ganyan na ganyan din. So, kailangan ng mga declaration, mga ganon. Ito yung mga kasama natin. Kamusta naman ang biyahe nyo? Nakatulog kayo? Si Mama, parang hindi siya nakatulog. Pakita ko na lang yung video niya dito. Anong nafe-feel mo, Ma? Kasi babalik ka na dito sa Taiwan. Siyempre, na-miss ko yung mga dito. After how many years? After how many years ba? Ilang taon ba? 7 years. Ilan? Ilang taon ka na? Basta. Mga ilan? 25 years? Ganon? 25 years. 25 years. Grabe, tagal. Tagal na din. Naglalaro ka pa ng likabok. Ngayon, vlogger na. Wow. Vloggeries. So ano lang tayo, beef background lang tayo. Si Mama kasi OFW siya dito sa may Taiwan. Bali ilang years ka dito? 3 years. Yun. So 3 years siyang nagtrabaho dito. Actually yan din yung pinaka-reason kung ba't kami pumunta dito sa Taiwan. Kasi dito siya nag-work pero hindi daw siya nag-tour. So ngayon naman is ito-tour natin siya around Taiwan. Wow! Tapos actually, hindi ko first time na pumunta dito sa Taiwan. Noong 2019, dito yung first na solo travel ko, international.
So, 2019 pa yon, so hindi pa ako nagba-vlog nun. Pero may mga pictures, ganun. Mahilig na ako mag-take ng pictures. Pero wala akong vlog nun. So, ngayon, nakakatuwa na nakabalik tayo. Tapos, masaya kasi kasama natin yung ating family. So, ngayon, isi-share ko kung ano yung mga mapagdadaanan namin dito at may experience namin. So, sa mga nagpaplanong mag-Taiwan dyan, make sure na abangan nyo yung mga videos natin. So, ngayon, nandito na tayo sa, ano bang meron dito? Transfer counter. So, hinahanap namin yung, ayan, arrivals para sa immigration. There, ayan, arrivals. Ang maganda dito sa airport ng Taiwan, yan, may mga walk-a-lators naman. So, since mga seniors yung kasama natin, sila mama si papa, sobrang helpful sa kanila. Kasi gumagana yung walk-a-lator, di tulad dyan sa Philippines. May walk-a-lator pero hindi gumagana. Ay, nako. Mga basher. You wonder, so tapos na tayo sa immigration and bag inspection ng dito sa may Taiwan International Airport. So, dun sa bag inspection pala, make sure na wala kayong dalang mga pagkain na parang may meat kasi malaki yung ano nila, yung penalty. Also yung mga fruits, ganun, bawal din siya. Sa immigration naman, sobrang bilis lang. Basta make sure lang na may arrival card na kayo, either online and either yung card, yun yung kailangan. Tapos passport lang. Ganun lang kabilis. Tapos baggage claim, yun, na-claim na rin namin yung baggage namin. So ngayon naman is, andito tayo sa arrival hall kasi kukunin natin yung binook natin sa Klook na wifi. And also, dito rin kukunin yung EC card. Yan, so nag-book ako ng wifi rental, good for 8 days sa Klook. Good for 8 days sa Klook. So, per day yata siya is 145. Tapos, 5 devices na yung pwedeng mag-connect. So, kung 5 kayo, di ba? Sobrang sulit na nun. Tapos yun, nakasave pa ako kasi ginamit ko nga yung aking promo code which is yung WonderJKlook. So, make sure na gamitin niyo yung code ko sa Klook ng any activities, tours, or hotels sa Klook. That is WonderJKlook. So, papakita ko sa inyo yung process ng pag-claim. Though kapag hindi kayo nakapag-book sa Klook, meron din namang ibang mga Taiwan Mobile SIM cards, gano'n. Dito nakatabi niya. Pero dito yung booth kasi ng Klook eh. Ayan, makikita nyo naman. Ayan yung part na yun. Klook. Ayan. Tapos dito kapag sa left side, dito nyo makikita yung MRT or high speed rail. Diyan kayo kapag yung magko-commute kayo ng MRT nila papuntang anywhere dito sa Taiwan. Pero kami is nag-book kami ng airport transfer via Klook. Bali private transfer yon. So, after namin dito, doon tayo dun sa may Lucky Land draw and ipimit na natin yung driver natin sa ating airport transfer. I want to claim my 4G Wi-Fi and EC card. It has already 200 NTD each, right? 200. Yeah, each. Okay. One passport for guarantee. So, kinlaim na rin natin yung EC card natin. May laman na siyang 200 NTD. Yan, via Klook din to. Ito na lang. Yan, so nakuha na natin yung ating Wi-Fi 4G rental for 8 days. So mabilis lang naman, bali ipipresent lang yung magbibigay, bali yung requirement nila is parang password and debit or credit card. Siguro para may ano rin sila, parang hawak sila sa inyo para kapag hindi kayo hindi nyo binalik yung yung wifi router nila. So ngayon is pupunta tayo dun sa Lucky Land. So we'll try our luck. Bali yun yung pwede kayong manalo ng 5,000 NTD or almost siguro 9,000 pesos na parang EC card. So malay nyo, di ba? Swertehin tayo. And so we'll try our luck here. Bali kailangan nyo lang ng QR code. Bali online lang naman to na-avail. Tapos yun, mag-sign up lang kayo dun. Tapos yan, pupunta na kayo dito sa booth nila. So itatry natin yung luck nila natin. Here, camera. So
Pindutin natin English. Start. Please scan your QR code. Camera. Yan. Pili tayo. Thank. Oh. Wala. Negative. So talo. So 5 kami pero natalo kaming lahat. We'll try our luck next time. So dahil mahaba yung pila ng mga ATM machines sa mismong city na kami sa mismong city na kami magwi-withdraw ng pera. Ngayon is hinahanap na lang namin yung airport transfer natin na nabook sa Klook. Bali good for 7 yon. And around 2,200 ko na-book yun. Tapos may discount pa kasi ginamit ko yung promo code ko which is WonderJ Klook. So hinahanap natin. Ito na ata siya. Klook? Klook? Taxi, yeah. No. Where are you going? We're looking for Klook. Lahat. Papuntahin na dito? Yes. Hi. Dito reasons. Ayun. I'll just call Here? Vanessa. Okay, so where's the rest of you? I'll call. I'll just call. Okay, wait here. Okay. Hi, Wonder. So, nahanap na natin yung airport transfer natin. So, ito na yung ating sasakyan. So, siya. Wow. Hi, Wonder. So, nakasakay na kami dito sa aming pickup van airport transfer na nabook natin via Klook. So, ang tip ko sa inyo, kasi meron kasi dun sa dun sa Klook kung how to use yung kapag nag-book kayo dito sa Klook. Sabi niya, lumabas daw kayo ng airport tapos kumanan. Naghanap kami nung mismong plate number, wala eh. So, ang tip ko sa inyo, check nyo yung message ng Klook sa inyo. Bali, meron silang mga papel doon sa pagkalabas nyo mismo ng baggage na claim area. Bali doon sa arrival hall. Yan, tapos check nyo yung pangalan nyo doon. Tapos, ayun, ipakita nyo lang yung voucher nyo or yung booking reference number nyo. So ngayon is papunta na tayo sa ating Airbnb. So update ko kayo pag nandun na tayo. Kumusta naman kayo dyan? Kailang naman kayo dyan. Pag I mandated, it's okay na to. Maluwang pa tong sasakyan natin eh. Actually good for 7 to. Yung nabook natin. Hindi ba naman late? Hi ka-Wonder! So nakababa na tayo ng ating van. Nandito tayo ngayon sa may Simingting. Bali dito tayo nakapag-book ng ating Airbnb. So ngayon hinahanap namin kung saan yung Airbnb namin. Actually meron namang landmark yung host namin yan. Ito Lion Bar. Feeling ko ito na yun eh. So figure out natin. Yung biyahe naman from airport papunta dito sa may city is wala namang traffic. So sobrang bilis lang. Around siguro mga 40 minutes yung travel time natin. Tapos yun, kanina sobrang init, 'di ba? Tapos ngayon, yung weather yan, umuulan. So ngayon, ito sa 9th floor tayo. 9th floor, yung Airbnb natin. Bali magkakaroon din tayo ng tour ng Airbnb natin para mapakita ko rin sa inyo. So, yan na yung mga kasama natin. Okay, going up. Uy, ganda oh. Meron ditong vending machine. Vending machine. It's ma-distract. 9th floor. 9th floor, sir. Okay, baba kayo dyan. Actually, 12 noon na. So, gutom na yung mga tao. Pero pagbaba naman namin, marami kami nakitang mga kainan around the area. Kasi nasa Simingting tayo, which is isa sa pinakasikat na area dito sa may Taipei. So, maraming mga kainan dyan. Hanapin na lang natin mamaya pagka-check-in natin. Siyempre, mga gamit muna natin, baba natin. There you go! So dito natin kukunin yung keycard. So, ayan, 369F. So, hindi na namin ipapakita kung paano kukunin yung card kasi para sa privacy din ng host. Though nagpaalam naman ako sa host natin ng Airbnb kung pwedeng i-video yung area na to or yung pag-i-stayan natin. Bali, pumayag naman siya. So,
Yung ate ko na lang ang gagawa ng paraan para makuha ang susi. Yan sila. So, pagod na, nagugutom na. Bali ganito yan. Yan yung labas ng ating stayan. Oh, may mga puno din. May construction sa kabila kaya medyo maingay. Oh, ano na po? Na-figure out niya? Wow, na-open. Galing yung mag-follow ng instruction. Paano tayo nagtitreasure hunt? Ang saya nga eh. Di ba? Ibabalik mo yung ito. Yan, yung black. Yan. Nakuha na natin yung key. Tapos, yan. Igaganyan na lang daw siya dyan. Ewan ko anong next. Oh, tatap na lang. Okay. Bilis lang, no? Wow, aircon na dito. Tapos, ito may hallway. So, tahimik lang tayo, guys. Kasi, as per our host, yung iba ditong nakatira is mga locals daw. So, bawal mag-ingay. So, 36. Yan, dito tayo nakastay. 36. Natin. Let's go! We'll see. Tara ba? Okay, open. Oy, sakto lang. Wow. So, this is our Airbnb for our Taiwan trip. So, andito na tayo sa ating Airbnb. Yan, gagawan ko ng tour yan mamaya. Pero magdadrop lang tayo ng bag. Tapos, kakain tayo. Mamaya na lang yung tour.